Mga kababayan, pag-usapan po natin itong mga sinabi ni Mr. 51 billion pesos. Walang iba kundi itong si Pulong Duterte na sinisiraan po itong si Sandro Marcos. Ito mga kababayan, basahin po natin ang post na fake news nitong si Pulong Duterte. Ito po. Ito, basahin po natin ang mga sinabi na ka-fake newsan netong si Pulong Duterte. Grabe no, mahilig talaga kayong manira para mapabaksak ang mga Marcos. Hindi nyo kayang pabaksakin ang mga Marcos. Tandaan nyo, nakikitaan ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos ng kasipagan at tunay na merong malasakit para sa bansang Pilipinas. Hindi mo masisiraan ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Tandaan nyo yan. Ito mga kababayan, basahin po natin. Tinawagan ako ng mga Ilocano friends ko. Nagkumahog na raw sa congressman nila. Ayusin ang mga sirang proyekto. Ganyan nga, Charis. Bilisan mo at hindi yan madadala ng pa-cute at pa-English-English sa kongreso. Bilisan mo at baka maabutan ka sa paghuhugas ng kamay ng tatay mong bangag. Grabe no? Kunan nyo naman kahit konti ang mga hinatid sa Aguado para matapos agad ang mga project na yan. At ito pa mga kababayan, basahin po natin ang mga kabalbalan, mga kalokohan, mga paninira na ginagawa po ni Pulong Duterte dito kay Sandro Marcos at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo kayang siraan ang mga Marcos. Tandaan nyo yan. Ito, basahin natin. Mga kakabsat kong Ilocano. Wow! Akala mo talaga Ilocano ka, no? Pahingi naman ng resibo, taxpayer din kami rito sa Davao. Heto, isang kanta para sa mga mahilig sa multong proyekto. Magpanday ay di biro. Sa proyektong 3 taong pinaupo, di naman maitayo dahil sa buwayang nakaupo. Diyos ko po! Mukhang para sa inyo yan ah. Eto yung 51 billion, sagutin mo muna. Dahil yung 51 billion na yan, na malaking pondo nung panahon ng tatay mo, bakit hanggang ngayon binabaha pa rin ang Davao? Grabe! At may nabalitaan ako na merong ghost project sa Davao na natagpuan. Lagot! Alam nyo mga kababayan, hindi na po bago ito. Dahil ito ay pamumulitika at paninira laban sa mga Marcos para mapabaksak si Pangulong Bongbong Marcos at higit sa lahat para maiupo ang kanilang kapatid na ngayon ay isang Vice President ng Pilipinas na wala namang nagawa para sa bansa natin. Puro travel, hindi na nahiya, pinapasahod ng gobyerno na walang ginagawa. Mahiya naman kayo kay Pangulong Bongbong Marcos na subsob sa pagtatrabaho. At ito mga kababayan, may natagpuan na flood control projects diyan sa Davao. Grabe kayo magmalilis. Ito, DPWH flood control project sa Davao Occidental. Fully paid na ng 96.5 million kahit hindi pa talaga natatapos. Bayad na pero di pa tapos. Kaya pala binabaha palagi ang Davao. Konting ulan lang, binabaha. Dahil nga, meron pa ring mga kabalbalan, pangungurakot at ghost project na nangyayari diyan sa Davao. At ito pa mga kababayan. Ito mga kababayan, sinabi po ni Francisco Chu Laurel, may nakita kaming ghost project in Davao Occidental. Alam nyo, walang lihim na hindi nabubunyag. Huwag kayong magmalinis. Dahil kayo, meron kayong ginagawang mga anomalya at pangungurakot sa pera ng taong bayan. Lalo na ang ginawa ni BP Sara na paglustay or paggasta ng pera ng taong bayan na hindi niya po maipaliwanag sa taong bayan kung saan niya ito ginamit or nilustay. Kaya kung sa ghost project, hindi na rin po tayo magtataka. Grabe no mga kababayan! At ito mga kababayan ang malaking katanungan. Bakit itong si Pulong or si Paulo Duterte ay matagal na sa Kongreso? Bakit zero principal author bill pa rin? Ano yan? Puro hangin lang? Walang ginagawa?
Walang pagtatrabaho na ginagawa? Sumasahod din ba katulad ni Inday na walang ginagawa? Grabe, mahiya naman kayo. Panay pamumuna nyo sa mga Marcos. Panay ang mga pambabatikos nyo, paninira nyo, lalo na kay Sandro Marcos. Ha? Pero yung sarili nyo, hindi nyo makita. Kaya mga kababayan, mag-iingat po tayo sa mga fake news na kumakalat or pinapakalat ng mga Duterte para wasakin at sirain ang mga Marcos. Lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, kasama po itong si Sandro Marcos. Tandaan nyo, ang layunin po ng mga kasamaan ay pabaksakin ang mga Marcos para ang kagustuhan nila, ang hangarin nila na maiupo ang Vice President ng Pilipinas bilang presidente para makawala po sila at makatakas sa mga kasalanan na ginawa nila. Kaya mga kababayan, ang hangarin nila ng masama ay hindi magtatagumpay. Yun lang.